Iniwan ko ang asawa kong sobrang bogli dahil lagi na lang pagod ang kepay ko. Hi po Ate Vine, magandang araw sa'yo. Isa ako sa masusugid mong manunood. Sumulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking karanasan sa aking kinakasama sa loob ng 3 taon na hindi naman kami biniyayaan ng anak. Ako pala si Virgie 30 years old at aking kinakasama na si Lion ay 34 years old. Nagkakilala kami ni Lion sa isang dating app. Pero nung nagkita kami ng personal, saka pa lang siya nagsimulang manligaw. Mabait po si Lion Ate Vine at mapagmahal naman siya, yung mga katangian na hinahanap ko sa isang lalaki ay pakiramdam ko at nakikita ko ay nasa kanya na Ate Vine. Kaya makalipas ang 6 na buwan ay sinagot ko na siya. Naging legally po kami, both family namin. Marami kaming nagawang happy memories kasama mga pamilya namin. Monthsary namin iyon for 3 months, niyaya niya ako na magdo kami. Pumayag naman ako Ate Vine. Kasi mahal na mahal ko siya nung time na yon, smooth naman ang unang beses namin at siya ang kauna-unahan, kaya sobrang saya niya Ate Vine. Sabi pa niya papakasalan niya ako sa lahat ng simbahan. Ako naman abot langit ang kilig. Dumating na nga ang time na nag-propose siya ng kasal. Pero at na time hindi pa ako ready. Kaya hinandayan ko siya. Nagulat siya sa desisyon ko, ano daw ang problema? Sabi ko wala naman, ayoko lang talaga ng kasal. Pero ako na ang nag-offer na pwede naman kami magsama na parang mag-asawa. Una ayaw niya, pero pumayag na rin. Nagsama kami Ate Vine. Bumukod kami ng tirahan. Sa unang gabi pa lang namin sa bahay. Ay hindi na kami nakapagpahinga, halos nakawalo kami doon. Sa isip ko, siguro ganito talaga. Dahil bago pa lang kami. Kaya hinayaan ko. Kinabukasan ganon na naman. Hanggang 1 buwan na kami. Halos 3 oras na lang ang tulog namin araw-araw, may trabaho pa kinabukasan. Hindi lang yon, sumusuko na ang keps ko, masakit na at namamaga na talaga. Kaya kinausap ko na siya, sabi ko kung pwede madalang na lang tayo magdo at sinabi ko ang dahilan, lagi na rin kasi ako napapansin sa trabaho ko. Hindi na ako nakakapokus dahil sa sobrang antok. Sabi niya okay sige. Pero pag magtatabi na kami, hindi na niya maiwasan kasi pag daw niyapos niya ako, si Makoy. Kaya wala siyang magawa kundi ipasok sa kuweba para antukan si Makoy niya. Para lang makabawi ako ng tulog, umuwi ako sa mga magulang ko at doon muna ako nakikitulog, nagdahilan lang ako sa kanya para payagan ako. Pero alam ko na alam niya ang dahilan kung bakit nakikitulog ako sa amin. Lumipas ang 1 taon, bumagsak ang aking katawan, nagiba na ang aking itsura. Marami nang nakakapansin, dahil sa pagod at puyat, malimit na rin akong nagkakasakit. Sa tuwing may sakit ako, natutuwa pa ako, dahil makakapagpahinga ako. Dahil kapag nakita ako ng asawa ko na okay ako, hindi na naman niya ako titigilan, wala pa naman siyang pinipiling oras, pag humihindi ako, lagi niyang sinasabi sa akin, pasalamat daw ako dahil sa akin niya lang inilalaan ang sarili niya, pag daw hindi ko siya pinagbigyan, hahanapin niya raw iyon sa iba, ayoko naman mangyari iyon dahil mahal na mahal ko siya. Umabot naman kami sa 3 taon ng aming pagsasama. At doon ay sumuko na talaga ang aking katawan. Bumaba na ang aking BP at sobra akong namayat, sabi nga ng iba, para na do ako nasa 50 years old na. Kaya nakipaghiwalay na ako ng tuluyan. Nagulat ang bawat pamilya namin. Ano daw ang dahilan? Pero nanahimik na lang ako, dahil nakakahiya kasi ang pinakadahilan ko. Wala naman nagawa ang asawa ko, dahil kahit sinasabi niya na magbabago siya, hindi naman nangyayari. Kaya kahit mahal na mahal ko siya, mas kailangan kong mahalin na talagaan ang sarili ko, pero sinabi ko sa mga magulang ko ang totoong dahilan.